Welcome to Kabali TV. Halina't matuto tayo kay Ginoong Katuto. Magandang araw sa inyo lahat. Sa araw na ito ating tatalakayin ang tungkol sa saknong 84 hanggang 104 na may pamagat ang mag-ama. Sa mga saknong 84 hanggang 104, mas lalong tumingkad ang matinding pagdurusa ni Florante habang siya'y nakagapos sa gitna ng madilim at mapanganib na kagubatan ng Albania. Patuloy niyang inaalala ang masakit na pangyayari na nagdala sa kanya ng gayong kalunos-lunos na kalagayan. Ang kagubatan ay inilalarawan bilang isang lugar ng kapahamakan, puno ng mababangis na hayop at laganap ang panganib na nagsisilbing larawan ng kanyang magulong kapalaran at ng kasamaan sa lipunan. Sa gitna ng kanyang pagdadalamhati, isinalaysay ni Florante ang pagkamatay ng kanyang ama, si Duque Berceo. Labis ang kanyang dalamhati sapagkat hindi niya nasilayan ang huling sandali ng kanyang ama. Ang pagkamatay nito ay hindi lamang personal na trahedya, kundi bunga ng masamang pamamalakad at pagtataksil sa kaharian dahil sa panlilinlang at kasamaan ng kanyang kaaway na si Conde Adolfo. Ang kanyang angkan ay dumanas na matinding kapighatian. Inaalala rin ni Florante ang kanyang tapat na pag-ibig kay Laura. Sa kabila ng kanyang kalagayan, si Laura pa rin ang nagbibigay liwanag sa kanyang pusong nababalot ng lungkot. Gayunpaman, nababahira ng pangamba ang kanyang pag-ibig dahil sa takot na baka si Laura ay napilitan o nadaya ng kanyang kaaway. Ang pag-ibig na dati nagbibigay sa kanya ng lakas ay ngayon ay nagiging sanhi na rin ng kanyang pagturusa sapagkat hindi niya tiyak ang katapatan at kaligtasan ng minamahal. Makikita sa bahaging ito ang nasithing emosyon ni Florante. Puot sa mga taksil, dalamhati na sinapit ng ama at pananabik sa pag-ibig ni Laura. Ipinapakita rin dito ang kawalan ng katarungan sa lipunan kung saan ang mabuti ay inaapi at ang masama ay nagtatagumpay. Ang kanyang mga panaghoy ay hindi lamang personal na hinaing, kundi tila isang komentaryo sa kalagayan ng bayan. Isang pahiwatig na mga suliraning panlipunan noong panahon ng mayakda. Sa kabuuan, ang saknong 84 at 104 ay nagpapakita ng matinding kalungkutan at pag-asa na magkahalo sa puso ni Florante. Habang siya'y naghihintay ng kamatayan sa gitna ng gubat, patuloy niyang pinanghahawakan ang alaala ng pag-ibig at katarungan kahit tila napakalabo ng pag-asa. Ang bahagi ito ay nagpapalalim sa kanyang karakter bilang isang bayani na hindi lamang mandirigma, kundi isang anak at mangibig na marunong magdalamhati at magmahal ng tapat.